kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes. Curry shoes, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Si Kyle Anderson ay handang gawin anuman ang papel na ibigay sa kanya ng Warriors ngayong season. Ang 31 taong gulang na two-way forward ay pumirma ng 3 taong kontrata na nagkakahalaga ng $27 million kasama ang Golden State ngayong off-season at inaasahang gaganap ng malaking papel sa mga rotasyon ni Coach Steve Kerr sa buong 2024-25 NBA season. Sa isang eksklusibong panayam kay Kerith Burke ng NBC Sports Bay Area sa Warriors Media Day, ibinahagi ni Anderson na bagaman hindi pa sila nag-usap ng kanyang bagong coaching staff tungkol sa isang tiyak na papel, alam niya kung ano ang inaasahan ng team mula sa kanya. Hindi pa kami masyadong nag-usap tungkol doon. Sigurado akong mag-uusap kami sa mga susunod na araw pero sa puntong ito ng aking karera, alam na nila kung ano ang maibibigay ko, sabi ni Anderson kay Burke. Isang player na kayang simulan ang opensa, magdepensa sa iba't ibang posisyon, mga ganoong bagay. Sa tingin ko, alam na nila kung ano ang maibibigay ko. Sa loob ng 10 NBA seasons kasama ang San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies at Minnesota Timberwolves, si Anderson ay madalas na nagpapalipat-lipat sa mga posisyon ng small forward at power forward, pati na rin paminsan-minsang naglalaro bilang small ball center. Naniniwala siya na ang pagbabago ng liga patungo sa positionless basketball ay nakinabang sa kanya bilang isang versatile na manlalaro na minsan ay tinuturing na tweener. Sa tingin ko, nakatulong ito ng husto sa akin, lalo na ang pagkakaroon ng mga manlalaro na katulad ko na maaaring maglaro sa 4 spot, paliwanag ni Anderson. Ito ay parang lumikha ng posisyon para sa mga manlalaro tulad ni Draymond Green at ako na maaaring undersized para sa position 4 o masyadong malaki para maglaro sa wing, kaya sa tingin ko, ang laro ay lumago ng pabor sa akin. Si Trayce Jackson-Davis at Kevon Looney ang magiging pangunahing mga sentro ng Warriors ngayong season, pero handa si Anderson na yakapin ang pisikal na aspeto ng papel kapag kailangan siyang maglaro sa 5. Gustong gusto ko ito. Sa tingin ko kaya kong gumanap ng maayos sa pagdepensa sa mga sentro sa liga at sa tingin ko, ito ay isang advantage para sa amin sa opensa, lalo na sa pagseset ng mga screen at paglalaro sa pocket, pati na rin ang pagkuha ng rebound at pagsisimula ng fast break, sabi ni Anderson. Gustong gusto ko ito. Gayunpaman, naniniwala si Anderson na muling bumabalik ang NBA sa pagbibigay diin sa sukat, isang bagay na hindi gaanong mayroon ang Warriors sa mga nakaraang taon. Sa tingin ko, kailangan mo ng kaunting laki para manalo sa laro ngayon, paliwanag ni Anderson. Nagawa ito ng Boston at Golden State noong 2022 season. Pero sa tingin ko, paminsan-minsan ay ipinapakita nina Nikola Jokic, Joel Embiid na kaya rin ng malalaking manlalaro na magtagumpay. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang Los Angeles Lakers ay maswerte na mayroon silang Anthony Davis, isa sa pinakamahusay na center sa NBA, ngunit nahaharap sila sa isang hamon pagdating sa lalim ng posisyon ng center. Sa likod ni Davis, kulang ang koponan sa mga mahalagang opsyon upang mapanatili ang kanilang presensya sa loob, lalo na sa mga kritikal na sitwasyon. Sa kasalukuyan, si Jackson Hayes ang nagsisilbing pangunahing backup center ng Lakers. Sa taas na 7 talampakan at bigat na 220 pounds, naglaro si Hayes ng 70 laro noong nakaraang season, ngunit nagsimula lamang sa 5 sa mga ito. May average siyang 4.3 points, 3 rebound at 0.4 block per game. Bagaman naging epektibo siya sa mga limitadong pagkakataong nakuha niya, may shooting average siya na .720 sa field, ngunit nag-attempt lamang ng 2.5 shot per game na nagpapakitang limitado ang kanyang kontribusyon sa opensa. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, tinitingnan ng Lakers ang posibilidad na magdagdag ng isa pang malaking manlalaro upang palakasin ang kanilang frontcourt depth. Ayon sa ulat, pinag-aaralan ng koponan ang mga abot kayang opsyon at isa sa mga posibilidad ay si Walker Kessler ng Utah Jazz. Ang Lakers ay nagsasaliksik ng posibilidad na magdagdag ng isang malaking manlalaro, isang center sa kanilang roster. Magiging kaakit-akit si Kessler dahil sa kanyang potensyal at abot kayang kontrata. Siya ay magbibilang lamang ng $2.9 million sa salary cap para sa darating na season at $4.8 million for the 2025-26 season. Gayunpaman, ang pagkuha kay Kessler ay maaaring mangailangan ng mataas na kapalit dahil humingi na ang Utah Jazz ng maraming first round picks mula sa New York Knicks para sa kanya.
Ang Lakers ay may limitadong puwang sa salary cap dahil malapit na sila sa second salary apron. Pinipigilan nito ang kanilang kakayahang gumastos sa mga mamahaling karagdagan. Ang apela ni Kessler ay nasa kanyang abot kayang kontrata, ngunit maaring maging masyadong mabigat ang presyo sa mga draft picks para sa isang koponan na pinahahalagahan ang flexibility sa hinaharap. Isa pang opsyon na maaaring isaalang-alang ng Lakers ay ang maghintay hanggang sa trade deadline para gumawa ng hakbang para sa isang center. Sa panahong iyon, magiging mas malinaw ang sitwasyon sa liga at maaaring habulin ng Lakers ang isang subok na manlalaro tulad ni Clint Capela mula sa Atlanta Hawks. Magbibigay si Capela ng matibay na depensa at rebounding, ngunit ang mas mataas niyang sahod ay maaaring maging balakid para sa Lakers na kasalukuyang limitado na ang kanilang budget. Dahil sa sitwasyon ng salary cap ng Lakers, mas malamang na habulin nila ang isang mas bata at mas murang opsyon bilang backup ni Davis. Ang pagdaragdag ng isang dekalidad na backup center ay maaaring magbigay ng katatagan sa kanilang rotasyon nang hindi kinakailangang isakripisyo ang mahahalagang draft picks o magdala ng mamahaling kontrata, bagay na pwede silang tumingin sa iba pang pagpipilian or sa labas ng NBA na mas bata at mura, tulad na lang sa ating pambato na si Kai Sotto na nitong nakaraan ay usap-usapan ng pagpirma nito sa Lakers na hindi naman pala totoo. Kayo mga kaibigan, ano sa tingin nyo? Kayo mga kaibigan, ano sa tingin nyo? Sa laban nila ngayon, nagpasikat at nanalo ang Lakers sa kanilang preseason games laban sa Bucks. Ngunit hindi mga star players ang nagbida, kundi ang mga baby Lakers na gumawa ng 20-0 run sa fourth quarter at tinapos ang laban sa score na 102-107. Sa Bucks, si Giannis ang gumawa ng 20 puntos. Nanguna sa Lakers si Rui Hachimura na may 14 na puntos, Dalton Knecht na may 13 puntos at Quincy Olivari na naging crucial na may 13 puntos. To take the lead after trading, but Olivari is the one that's been firing them up. I mean, he's playing that good defense, full court three-pointers in transition. Dalton put it on the deck. Good size, so he can go in under pressure and get it. He's more than just a three-point shooter, though. I mean, he's got to be that guy that can bona fide three-point. Habang si Bronny James ay may 0 puntos sa kanyang 4 na pagtatangka. Goodwin, his first action in the preseason. But there's Bronny. T-Wolves did Bronny. 1 for 3 of the preseason. Now Bronny. Bronny fires it out. Found by Collin. Collin hasn't scored yet. By the way, Bronny again! Aggressively to the hole. Wearing number 9. First been a year at US. LeBron James na siyang natuwa sa performance ng mga young Lakers na nakatapos ng 11 punto. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.